Mga kaibigan, sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, samahan niyo ako sa isang kwentong puno ng misteryo at takot. Ang kwento ni Lauro ay magsisimula sa isang trahedya na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso at magpapatuloy sa mga kakaibang pangyayari na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Habang si Lauro ay nag-iisa sa kanyang kondo, mapapansin niya ang mga kakaibang refleksyon sa salamin at ang unti-unting pagliit ng kanyang mundo. Ano kaya ang naghihintay sa kanya sa loob ng mga pader ng kanyang tahanan? Huwag kayong bibitaw dahil ang bawat sandali ay puno ng kaba at kilabot. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Ako nga pala si Lauro. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang kwentong nagbago ng aking buhay. Nakatira ako ngayon sa isang kondo sa Makati. Dati kaming nakatira sa probinsya pero napadpad kami dito nang malipat ng trabaho ang aking asawa si Gemma. Masaya kami noon, puno ng pangarap at pag-asa. Pero isang araw, isang trahedya ang naganap na nag-iwan ng malalim na sugat sa aking puso. Nagsimula ang kwento sa isang tahimik na gabi sa Makati, kung saan ang mga ilaw ng mga gusali ay tila mga bituin na kumikislap sa kalangitan. Sa loob ng isang condo unit, nakaupo ako sa isang lumang sofa, nakatingin sa isang lumang litrato ng aking asawa. Habang hawak ko ang litrato, bumabalik sa alaala ko ang araw ng aksidente. Ang tunog ng mga sirena, ang mga sigawan ng mga tao, at ang malamig na kamay ni Gemma na hawak ko sa huling pagkakataon. Gemma, bakit mo ako iniwan? Bulong ko habang ang mga luha ay dahan-dahang bumabagsak sa aking mga pisngi. Sa paglipas ng mga araw, lalo akong naging malungkot. Ang kondo ko ay naging isang kulungan at ang buhay ko ay naging isang walang katapusang siklo ng pag-iisa at kalungkutan. Ang dating masiglang ako ay ngayon ay isang anino na lamang ng aking dating sarili. Madalas kong tingnan ang mga lumang litrato namin ni Gemma, iniisip kung paano nagbago ang lahat. Ang bawat sulok ng kondo ay may alaala namin, ngunit ngayon ay puno na ng lungkot at pangungulila. Isang umaga, habang nagmumumog ako sa banyo, napansin ko ang aking refleksyon sa salamin. May kakaiba, para bang kumikilos ito nang hindi ko ginagalaw. Lumapit ako sa salamin, pilit na iniintindi kung ano ang nangyayari. Ang aking refleksyon ay ngumiti kahit na hindi ako ngumiti. Ano ba itong nangyayari? Tanong ko sa aking sarili habang ang kaba ay nagsisimulang bumalot sa akin. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang mga kakaibang pangyayari sa kondo. Ang mga anino ay tila may sariling buhay at ang mga tunog mula sa kahon ng mga gamit ay lalong nagiging nakakabahala. Ang mundo ko ay nagiging masikip at nakakapangilabot. Minsan, habang nakahiga ako sa kama, naririnig ko ang mga yabag na parang may naglalakad sa sala. Ngunit pagdilat ko, wala namang tao. Kinabukasan, napansin ko na lalo pang nagbago ang refleksyon ko sa salamin. Ang mga mata ng aking refleksyon ay nagbabago ng kulay at ang mukha ko ay nagiging mas malabo. Parang hindi na ako to. May ibang nilalang na nakatingin sa akin mula sa salamin. Nakakatakot. Gumamit ako ng metro para sukatin ang pasilyo ng kondo ko. Sa pagkagulat ko, ang sukat ay lumiit. Hindi ito maaaring mangyari. Bulong ko sa sarili ko habang nanginginig ang mga kamay ko sa takot. Nagiging mas maliit ang mundo ko. Ang mga pader ng kondo ko ay papalapit at ang mga kasangkapan ay lumalaki. Ang dating komportabling tahanan ko ay nagiging isang bitag na hindi ko matakasan. Sinubukan kong lumabas ng kondo para magpahangin pero may humihila sa akin pabalik. Bawat hakbang ay may bigat na hindi ko maintindihan. Sa bawat araw na lumilipas, ang kondo ko ay lalong lumiliit at ako ay lalong nawawalan ng pag-asa. Wala na akong ligtas na lugar.
Upang makatakas sa nakakasakal na kapaligiran, nagpasya akong magpalipas ng araw sa Luneta Park. Ang mga puno at mga bulaklak ay nagbibigay ng kaunting aliw sa pusong nagdurusa. Kailangan kong makalayo kahit sandali lang. Habang naglalakad ako sa parke, nakita ko ang isang pamilyar na mukha, si Gemma. Siya ay buhay at naglalakad patungo sa akin. "Gemma, ikaw ba talaga yan?" Sigaw ko habang tumatakbo patungo sa kanya. Pero bago ko siya maabot, bigla siyang naglaho. Isa lamang itong masamang panaginip. Napaluhod ako sa damuhan, humihingal at umiiyak. "Bakit mo ako pinapahirapan ng ganito?" Tanong ko sa hangin. "Hindi ka pa rin matahimik," bulong ko sa sarili ko, habang ang takot ay nag-iwan ng malalim na marka sa isipan ko. Bumalik ako sa kondo, ngunit ang takot at lungkot ay hindi na mawawala. Ang mga alaala ko kay Gemma ay nagiging masakit na mga multo na patuloy akong sinusundan. Sa aking pagbalik, nadiskubre ko na lalo pang lumiliit ang espasyo ng kondo ko. Pagbalik ko sa kondo, lumiit pa ang espasyo. Ang mga kasangkapan nakatambak sa gitna at ang mga pader papalapit. Hindi ko maabot ang mga gamit ko ng madali. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Nahiga ako sa kama, tanggap na ang kapalaran ko na lamunin ng nagliliit na espasyo. Wala na akong magagawa, bulong ko sa sarili ko habang ang paghinga ko ay nagiging mabigat. Ang paningin ko ay nagdilim at ang katawan ko ay nanghina. Ang kondo ko ay naging isang bitag na hindi ko matakasan. Sinubukan kong magsulat ng liham para kay Gemma, pero ang mga kamay ko ay nanghihina na hindi ko maituloy. Sa huling pagkakataon, sinubukan kong lumaban, ngunit hindi na sumunod ang katawan ko. Ang mundo ko ay nagiging maliit at nakakatakot. Nagising ako sa ganap na kadiliman, bumalik ang pagnanais kong mabuhay. Bumalik ang alaala ng aksidente at napagtanto ko ang tunay na kalagayan ko. Nakulong ako sa isang malaking freezer sa isang abandonadong gusali at akala ng lahat ay patay na ako. Walang nakaririnig sa mga sigaw ko at nagsisimula ng manghina ang katawan ko. Hindi pa tapos ang lahat, bulong ko sa sarili ko habang sinubukan kong maghanap ng paraan para makatakas. Naalala ko ang mga oras na magkasama kami ni Gemma at ito ang nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin nawawala ang pag-asa sa puso ko. Ang pagnanais kong mabuhay ay nagbigay sa akin ng lakas upang lumaban. Sa huling hininga ko, sinubukan kong makahanap ng paraan para makalabas sa freezer. Ang pag-asa ay nagbigay sa akin ng lakas upang lumaban hanggang sa huling sandali. Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari kay Lauro. Nung una, parang normal lang lahat. Pero ngayon, nandito kami ni Sonia sa sementeryo, nag-aalay ng bulaklak sa puntod niya. "Sana ay matahimik na siya," sagot ni Sonia, habang ang kanilang mga boses ay unti-unting nawawala sa hangin. Sa malayo, isang malamig na hangin ang humihip, dala ang mga huling bulong ng isang kaluluwang hindi pa rin matahimik. Ang kanilang mga anino ay nagiging mas mahaba habang lumulubog ang araw. Sa huling pagkakataon, naramdaman ni Lauro ang malamig na hangin at ang kanyang kaluluwa ay nagiging mas payapa. Ang kanyang pagnanais na mabuhay ay nagbigay sa kanya ng lakas upang lumaban hanggang sa huling sandali. Mga kaibigan, ang kwento ni Lauro ay nagpapaalala sa atin na ang pag-asa ay isang makapangyarihang sandata laban sa takot at kalungkutan. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan sa dilim ng gabi, baka may mga anino ring nagmamasid sa inyo. Paalam.